Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Hello! Hello! Gandang gabi sa iyo mga tinapay! Musta? Uy, musta? Namiss ko kayo, namiss ko. Grabe, oh. Grabe Nagbabalik. Oo, nung pinapanood ko kayo sa mga nakaraang episode, sabi ko sana nandun ako. Nainggit ka sa amin. Oo, Oo. kaya lang, dito na ako ngayon. Oh, Yes, miss you bro. Kamusta naman yung ngayong pagbabalik mo, Brother Mark? Ako napakasaya ko, lalo na kanina nung nagpe-pray tayo sa simula. Oo. Grabe, sabi ko, this is it. Oo. Ayun, pwede na ulit ako magtuloy ng ating band. Amen. Galing. Ang saya ko, grabe. Kami rin bro, matagal kami naglo-look forward na makakasama ka namin ulit kasi Oo. syempre, kumbaga baby natin to, di ba? Oo. Parang kulang pag wala ka syempre. Miss ko talaga to. So, yun mga kapatid, no? Kasi di ba usually may ginagawa kami ni Brother Fernan, yung mga kamustahan. So ngayon ay magkakaroon po kami ng usapang Jesus Moment. Wow. Ayan. So, itong Jesus Moment na to, mga tinapay, is ito yung mga pangyayari na kumilo sa buhay namin si Kristo. Nitong nagdaang linggo, araw, oras. Ayan. So, Brother Fernan, Jesus moment mo, ano yung mga nangyari na kumilos sa'yo si Kristo sa buhay mo, sa buhay ng pamilya nyo? Ang Jesus na masasabi ko talaga. Kasi, syempre, ang tao naman talaga dumadaan sa problema, lalong-lalo na financial problems. Yes. Syempre, hindi na to bago sa mga kagaya natin. At for sure, mga kapatid, marami rin sa inyo, no? Dinadanas tong gantong klaseng problema. Pero kaya siya naging Jesus moment para sa akin. Kasi ito yung time, itong nagdaang linggo na to, ito yung time talaga na hindi na ako nag-isip ng paraan, hindi na ako nag-worry. Kasi nga naniniwala ako na God will provide. Amen. So, si Lord talaga, true enough, dapat talaga siya sa salita niya na hindi niya tayo pababayaan. Bigla na lang, no? Hindi ka naghanap, hindi ka gumawa ng paraan, kusa ka niya talagang binigyan. At yung financial problem ko, hindi ko na siya inintindi, hindi na ako pinahirapan. Binigyan pa ni Lord ng solusyon, hindi ko na halos naramdaman yung problema. Oo. Yun yung Jesus mo. Amen. So, di ba ika nga, no, sa sinasabi natin mga kapatid, no, God will provide. Yes. No? Talaga naniniwala tayo sa ganung mensahe, no? At para sa iyo, Brother Mark, ano yung mga moment na si Kristo ay gumalaw sa buhay niyo? Yun. Buhay mo. Ako rin, hindi ko rin na-expect na darating ako sa point na to. Kasi, kilala nyo naman ako, lasinggero talaga ako. Talagang kahit saan nyo ko yakagin, go ako dyan. Lalo na nung hindi pa ako member ng community. Yes. Pero ngayon nga, natitiis ko na talagang hindi uminom. Amen. Yung kayang-kaya ko nang tumanggi, kahit marami nagiinom dyan sa paligid ko, kaya kong hindi makiinom. Temptations. Although, naandun ako, nakaupo, pero kaya kong naandun lang. Galing. Nakakatuwa lang na akala ko hindi ako darating sa ganitong point. Oh, well, nice. Sana all. Natutuwa ako sa'yo bro kasi alam ko bro, Kaya nyo din yan, no? alam ko bro, Gagawin natin yan. mahirap na struggle talaga. O, ikaw naman, Brad. Ano naman yung Jesus moment? Oo, ang moment naman na si Kristo ay talagang nangusap sa akin is yung nakapag-confess talaga ako, bro. So, yung nai-release ko sa ating Panginoon, yung mga bigat na mga nararamdaman ko, yung mga hurt feelings na nararamdaman ko, talagang nai-release ko siya. So, kanina, confess ako. So, bago pala akong nag-confess, mga nagdaang araw, lagi akong aburido, lagi akong galit sa asawa ko. Oo, alam mo yung mga simpleng kibot, galit agad ako. Oh, pero yung kanina, kaharap ko si Father, nailabas ko lahat. After nun, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Alam mo yung may feeling pa na parang kinikilig ako. Ewan ko ba't kinikilig? Oo. Parang sobrang sarap lang. Ang sarap. Sobrang gaan sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam. Siyempre, sa panahon ngayon, di ba, Holy Week na ngayon, so kailangan talaga ni Kristo din ng kausap. Kailangan ni Kristo ng kadamay. Di ba usually pag tayo may mga problema, sino tinatawag nga natin? Si Jesus. Oo. So ngayon, dahil darating na tong Kwaresma, si Kristo naman ang tatawag sa atin. Amen. Kasi nadanas siya ng, di ba? Alam niyo naman nangyayari sa kanya. Passion. Oo, ng passion niya.
darating nitong Lenten season. So ngayon, yung naanuhan ko, nung after kong mag-confess kanina, sabi nga ng pari na kailangan ka din ni Kristo sa buhay niya ngayon. Amen. Amen. Yun ang moment naman sa akin, mga kapatid. So, mahal mo na uli si Sis Jude ngayon. Galing. Sobra! Hi, sis! Hi, Sis Jude! Galing ni Lord sa buhay natin. So yan magandang gabi uli mga kapatid. Syempre, bukod sa nandito si Bro Mark, special tong episode na to kasi ang pinagdiriwang natin dito ay Easter Sunday. Yes. So, ito yung foundation ng pananampalataya natin. So, to start, syempre, ang unang pagbasa ay babasahin ng ating kapatid na si Brother Jet. Okay, thank you bro. Ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostol. At nagsalita si Pedro, ngayon lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos na pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyong pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa tao at pagalingin ang lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaan niyang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin ng mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y nabuhay. Inatasan siya na kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siyang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ganda nga ang ating unang pagbasa mga kapatid. Para sa Brother Fernan, so ano yung dating o mensahe ng unang pagbasa natin ngayon? Ang nakita kong message nung first reading, si Yahweh ay hindi nagpapakita ng partiality or hindi siya namimili. No? Si Jesus Christ, pag gumagawa siya ng himala, hindi niya naman tinatanong kung saan lahi ka nang galing. Hindi niya tinatanong kung ikaw ay Hudyo or Hintil. Gagawa siya ng kabutihan sa lahat. Kaya naniniwala ka sa kanya, kaya hindi. Iniaalay niya yung buhay niya, hindi lang para dun sa mga naniniwala, kundi syempre lalo't higit dun sa mga makasalanan at hindi naniniwala sa So yun yung nakita kong message nung first reading natin. Yes, ang ganda. So salamat Brother Fernan, no? Para sa'yo, Brother Mark, ano din ang dating o reflection sa'yo nitong unang pagbasa? Kasi sa binasa mo bro, baga pinakita dyan yung mga, kung ano ba yung mga kayang gawin ni Jesus Christ. Mga miracles, no? Tapos, nagpagaling siya ng mga misa. Kaya nga, napunta sa kanya yung yung focus ng mga ng mga taong talagang napansin siya. Kasi nga, ba't nagagawa niya yung mga ganong ginawa niyang himala. Mga ganong hiwala. Ngayon, hindi maganda yung naging dating nito sa ibang mga tao. Kaya tinutulig siya ngayon. Kasi, syempre, kumbaga ang thinking nila ay Jesus Christ, ordinaryong tao lang. Pero bakit niya nagagawa yung mga ganun? Na pag, kumbaga, sabi nga, blasphemous pa nga yung ginagawa niya. Kaya talagang, yun, kumbaga, hindi talaga yung, kumbaga, imbis na matuwa sa kanya yung mga tao, siguro yung iba natutuwa, pero may mga hindi natutuwa. Kaya nga, ayun, yung pinako siya sa krus. Pinahirapan. Pero ang magaling doon, napatunayan niya na siya talaga ay Diyos. Kasi nga, muli siyang nabuhay.
pagkatapos ng 3 araw. Namatay. Nung nangyari yun, doon na naniwala yung mga tao na ay Diyos nga to, di naman kasi ganun yung tao, di naman dapat nabubuhay. Yes. At siya talaga, nakita ng taong nabuhay. Jesus Christ lang yung nakagawa noon. Kaya sobrang, sobrang importante ng pangyayaring yun. Kasi, dati nangyari yun, hanggang ngayon pinapaniwalaan pa natin na si Lord, si Jesus Christ, Diyos talaga siya. Kasi, nabuhay muli siya. Amen. Ang ganda. So, yun ba? So, sobrang alinaw ng mga, ng mga reflection, mensahe na dating sa inyo, no? So, yun. Maraming salamat, mga ganda nung first reading, no? Talagang ang dami kong doon, natutunan. Amen. Kasi yun, pagkabuhay ni Jesus Christ. Amen. Ngayon naman, sa ikalawang pagbasa, ayun, babasahan naman tayo ni Brother Fernand. Sige, brother. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama si Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, Brother Mark, no? Okay. Ano yung nakita mong mensahe nung second reading natin? Yung tumimo sa akin yung yung sinabi diyan na dapat ang pinag-iipunan natin ay sa langit, no? Hindi dito sa lupa. Kumbaga, gagawa tayo ng mga mabubuting bagay. Yung mga mabubuting bagay na yun yung nagiging investment natin sa taas. At kailangan hindi tayo titigil sa paggawa ng mga mabubuting bagay na yun. Kasi yun din naman yung utos sa atin ni Lord Amen. na mahalin mo yung mga kapatid mo, mahalin mo yung kapitbahay mo. Diba sabi nga, love thy neighbor. No? At importante na yung mga ginagawa mo dito sa lupa ay makatulong para pag ikaw ay namatay na at umakyat sa langit, diretso talaga sa langit yung hindi ko saan ka pupunta. Yun. Nice. Ganda. Nakapulutan ko din yun. Okay. Ikaw naman, Bro J, ano yung mensaheng nakita mo dito second reading? Ang ganda nga ng paliwanag ni Brother Mark, no? So, sa akin naman, bro, dito ay parang idinidiin ni San Pablo sa kanyang mga sulat sa Kolosas na, diba si Kristo nga daw namatay sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Parang dito, dinidiin ni San Pablo na dapat daw tayo ay mamuhay din ng bagong nilalang. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay nabuhay sa ikatlong araw, dapat may bagong buhay ka din. Amen. Oo, na meron kang bagong puso, may bago kang isipan. Kasi kung may bago kang puso na malinis, isipang matuwid, kasama mo na din si Kristo sa langit. Diba? At sinabi dito sa huling binasa sa verse 4, diba sabi dito, si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kasama niya na makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, kung ang hinahayag mo is yung mga kabutihan na ginagawa ng ating Panginoon, mga mensahe ng ating Panginoon, kasama ka rin. Kung ikinararangal mo si Lord, kakarangal niya din yung itataas ka din niya. Tama, Brother Mark? Amen. So, yun yung tumimo din sa akin, bro, na sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Nice. Galing. Amen. Dako na tayo sa pinaka-message talaga ng ating So, Brother Mark, okay lang, sa gospel ka. Okay, so basahin natin yung gospel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon.
Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy ito pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito. At siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay, so ganda ng gospel. Magkabuhay. Okay, so Brother Fernan, nung binabasa ko tong gospel, ano yung naging interpretation mo dito? Ako bro, nakita kong message dito. Bumilib ako dun sa faith ng mga nagmamahal kay Jesus. Kasi dahil yung mga alagad, si Maria Magdalena, totoong mahal nila si Jesus Christ. Nung nakita nilang walang laman yung libingan, naniwala agad sila na nabuhay si Kristo. Kasi kung ordinaryong tao ka lang, no? Nakita mo yung libingan, walang laman. Yes. Ang una mong iisipin, may kumuha ng bangkay. Oo, nawawala eh. Nawawala eh. Iisipin mo bang nabuhay uli yun? Hindi. Ang isipin mo, may nagnakaw ng bangkay. Pero sila, dahil totoo yung pagmamahal nila kay Kristo, nananampalataya sila na si Jesus ay ang Mesiyas. Nung nakita nila na wala si Jesus, ang inisip agad nila, nabuhay si Kristo. Naniwala agad sila. Pero hindi pa naman nila alam yung laman ng yung nakasaad dun sa kasulatan, di ba? Na si Kristo ay muling bubuhayin. Ang pinanghahawakan lang nila yung sinabi ni Jesus sa kanila, no? Na siya'y muling mabubuhay. Yun agad yung nasa isip nila na ay nabuhay na nga si Jesus. Kaya natuwa ako dun sa message na nakita ko kasi kung totoong mamahalin mo si Jesus, yung pananampalataya mo magiging kakaiba sa pangkaraniwan na tao lang. Yung faith mo talaga palalaguin niya, pagtitibayin niya. Amen. Yun yung nakita kong message. Nice, ganda. Nice bro. Okay. Amen, ganda. So, ikaw naman, Brother J, ano yung message na nakuha mo dito? So dito, kitang-kita mga kapatid na natupad ang propesiya ng mga sinasabi ng mga propeta noong unang panahon sa Lumang Tipan. No? Marami nag-prophesize niyan, mga propeta na yan. So sino-sino mga propeta yan? Na-prophesize yan ni Isaias. Yung mga nagdaang readings natin, di ba? Puros propesiya. So, puros propesiya ang mga sinasabi nila. Ito, natupad na. At dito, mga kapatid, kitang-kita na tunay na nanalo ang buhay laban sa kamatayan. Amen. Paano ko nasabing nanalo ang buhay sa kamatayan? Kasi pag sinabi ng Diyos na ikay sumunod ka lang sa akin at tutuparin ko kung ano yung para sa'yo, tinupad niya. So Panginoong Diyos Ama, naging tapat sa kanyang anak. Siyempre, ang anak na si Jesus, ginawa niya nagtiwala, nanampalataya, di ba? Lumalim ang kanyang pagsunod sa ating Panginoon. At yun nga, ang nangyari, binuhay siya ng Panginoon. No? Ano pang nangyari kay Jesus? Siya ang naging kanang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. No? So dito, tunay ngang nanalo ang buhay laban sa kamatayan. Amen. Yun lang bro. Amen. Parang ibang level yun, bro. Para sa'yo, Brother Mark, ano din yung reflection or dating sa'yo ng gospel natin? Okay, so
ang ganda ng mga sinabi niyo eh, pero mag-focus lang ako doon sa sa side ni Peter at ni John, no? Kasi binanggit pa dito na na sina Peter hindi diretso silang pumasok sa may sa may libingan Di gaya ni Mary Magdalene, nung nakita niyang bukas, tumakbo na kagad siya sa mga disciples. No? So nasabi na. Ngayon nagpuntahan na si Peter at saka si John. Yes. Nagdire-diretso sila, pumasok sila. No? Pumasok sila. Ngayon, anong ginawa nila sa loob? Nag-imbestiga sila. Ibig sabihin, chinik nila ano ba talaga nangyari, bakit wala na si Jesus Christ doon. Parang tayo mga tao, hindi kasi tayo basta-basta maniniwala na na may gantong nangyari nang walang proof. So, ang thinking ko dito, si Peter at saka si Simon, ang naging response nila as human being. No? Kasi ikaw as tao ka, kailangan mo ng proof na ay nabuhay si Lord. Pero paano? At anong nangyari? At kung nabuhay siya, saan siya nagpunta? Ano yung mga gamit? Kasi binanggit dito, maayos yung mga gamit, yung lino, telang lino, may panyo pa na banggit na nakatiklop. Kasi pwede namang iwanan yun ng magulo eh. Pero yun, nakita nilang naka-organize lahat. No? Ayun, kaya parang very sa akin, importante na ayun, as human being, may ganun tayong karakter. No? Yes. Pero in the end, naniwala pa rin talaga silang nabuhay talaga si Jesus Christ. Tsaka yung pagsisiyasat nila, ang goal nila, mapatunayan sa sarili nila na totoo talagang nabuhay si Jesus. Hindi naman actually yung purpose nila pang sarili, kundi gusto talaga nilang mapatunayan na talagang nabuhay na yung kanilang Panginoon. Amen. Nice. Nice bro. Ganda. Okay. So yun mga kapatid, ang galing talaga ng pagbabasa ng mga readings para sa misa, no. Kumbaga yung appreciation mo para sa mga salita ng Panginoon. Ang ganda pagka iba't iba yung angulo na pinanggagalingan, di ba? So ngayon naman na nabasa na natin yung tatlo, na unawaan natin yung mga mensahe na binigay sa atin. Brother Mark, ano yung nakita mong connection ng tatlong binasa natin? Bro, kasi napansin ko doon, lalo sa first reading, kasi si Jesus Christ, sinabi doon, nangangaral talaga siya mula sa Galilea, na kung saan siya nagturo, no? Tapos, kasi yun naman talaga yung dapat gawin, lalo na nung na-experience ni na Peter, ni na John, ni Mary Magdalene, yung muling pagkabuhay, no? Nung nawala si Jesus Christ, naniwala sila na muling nabuhay si Jesus Christ, no? Kumbaga, kahit ikaw as yung normal na tao, pag naka-witness ka ng ganun, kailangan hindi mo dapat yung sarilinin, no? Kailangan yung na-witness mo na yun, ituro mo din, no? Sa ibang tao na may ganitong nangyari, na ang Panginoon natin ay muling nabuhay. Na kailangan yung mga pangangaral na ginagawa niya ay gawin din natin, kasi ngayon nasa langit na siya, sinabi nga dun na may instruction siya na kayo naman ang magkalat ng mabuting balita, no? Kasi importante na yung na-witness mo ay may kalat mo din. No? Kasi malaki yung maitutulong nun sa ibang tao, at ganoon din sa'yo, para sa'yo, kasi nga siyempre pinag-aaralan mo yan, hindi man pwedeng basta ka na bato ng mga salita ng Diyos nang hindi mo siya na-experience. Mahirap mag-share pag hindi mo na-experience yung pagmamahal ni Lord. Kaya tayo as mga tao, pag na-experience natin yung pagmamahal ni Lord, huwag tayong mahiya na i-share kung ano ba yung pinaramdam, ano ba yung pina-experience sa atin ni Lord. Amen. Kasi malamang ay mabless din yung ibang tao. At maniniwala din sila na possible mangyari sa kanila yun. Amen. Nice bro. Nice. Ganda. Ikaw naman, Brother J, ano naman yung connection ng tatlo na nakita mo? Brother Fernand, unahin ko sa unang pagbasa,
ito ay sa gawa ng mga apostol. Pero ang nangangaral dito si Pedro. Ano, so dito, sa sinasabi ni Pedro na ito is paanyaya na nakilalanin daw dito si Jesus bilang tagapagligtas at ipahayag ang kanyang pagkabuhay muli. Kasi itong sina Pedro, si Pedro ang nangangaral dito, isa siya sa mga kasama ni Jesus nung si Kristo ay, di ba, yung nagkakasalo-salo sa mga pagkain, kasiyahan at pangangaral. So naririnig niya yung sinasabi ni Kristo. Ano? So kanino lang ba daw nagpakita si Kristo nung siya'y nabuhay after 3 days? 'Di ba sa mga taong malapit sa kanya? Oo, no, sa mga disciples niya, kina Pedro. No, so dito, paanyaya to ni Pedro na kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas at ihayag ang kanyang pagkabuhay. Sa pangalawang pagbasa, may i-relate ko siya na sinasabi ni San Pablo na tayo ay magbagong buhay na may bagong puso at isipan. Kasi kung si Kristo ay nabuhay na magmuli, syempre, di ba may bagong buhay. So gayon din daw tayo. So dapat meron din daw tayong bagong gawain, bagong pananaw, at matibay na pananampalataya sa Kanya. So sa gospel, talagang nalinawan tayo sa pagkabuhay ni Kristo na sabi ko kanina, kitang-kita yung tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Diba? Kasi natupad ang propesiya, natupad ang nakasulat sa aklat ni Moises at sa iba pang mga propeta na nagdaan ng unang panahon sa lumang tipan. So natupad at naging tagumpay ang buhay laban sa kamatayan. Yun, bro. Amen. Nice, Yes. nice, bro. Nice. Galing. At para sa iyo, Brother Fernand, ano din yung connection ng ating mga binasa? Sa akin naman, ang nakita kong connection ng tatlo, no? Actually, closely related siya dun sa mga nakita niyong connection. Siyempre, dahil na-witness mo yung pagkabuhay ni Jesus, so dapat i-proclaim mo, di ba? Yes. Ikaw, dahil nabuhay si Jesus Christ, natupad yung masusulat na napagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. So, siyempre, dahil nalaman mo ngayon yan, dahil nalaman nating lahat yan, ang connection ng tatlo para sa akin, magbagong buhay ka. Baguhin mo yung sarili mo. Mamatay ka rin bilang ganto ka na makasalanan at mabuhay kang mag-uli bilang si Kristo na ang iyong tagapagligtas. Kailangan yung pagpapakahirap ni Jesus Christ, pagkamatay ni Jesus nung tinalo niya yung kamatayan, ang purpose kasi niyan, iligtas tayong lahat. So kung ikaw hindi ka magbabago, hindi mamamatay yung dating sarili mo, binabaliwala mo lang lahat ng pagmamahal, lahat ng patotoo ng mga alagad niya, binabaliwala mo lahat yun kasi hindi mo binabago yung sarili mo. So kung totoong tinatanggap mo, kung totoong naniniwala kay Jesus Christ, kung totoong pinapahalagahan mo yung pagkamatay niya at muling pagkabuhay, baguhin mo yung sarili mo. Dahil ito yung gustong mangyari ni Jesus Christ. Ngayong Semana Santa, sa Pasko ng pagkabuhay, yun yung gusto niyang baunin ng mga anak niya. Tayong mga anak niya. Makasalanan, namumuhay na matuwid, sigurado may kailangan kang baguhin sa sarili mo. Kaya, para sa akin, ang connection ng tatlo talaga, magbagong buhay ka. Yun yung sa akin. Kaya pala, may tinatawag tayong every Sunday na katulad sa darating na linggo, Pasko ng pagkabuhay. So, tumbok mo bro yung yung nanaig ang buhay sa kamatayan. So, Bagong buhay. Pasko ng pagkabuhay. Yes. Okay. So, ayun. Ang dami nating natutunan kanina, no? Sa first reading, Ganda. sa second reading, at saka sa gospel. Ngayon, hindi naman pwedeng hanggang doon lang yun. Na may natutunan ka, tapos wala na, alam mo lang. Siyempre, importante na dapat ma-apply din natin ito sa buhay natin. Tama yun. Ngayon, Brother Fernand, paano mo ba ito ma-apply sa buhay natin? Ako bro, siyempre ang application ng pagbabagong buhay, siyempre kung pakinggan mo siya, kumbaga, napakalinaw naman ng gagawin mo, no? Magbagong buhay. Pero, napakadali. pero, madali bang gawin yun? Oo, mahirap yan.
ang tamang gawin dito, no, sa pagbabagong buhay, hindi naman kailangan na paggising mo, ibang-iba ka na. Kasi ang change hindi naman overnight yan. No? Mag-umpisa ka muna. Sanayin mo muna yung sarili mo sa isang kasalanan na lagi mong ginagawa. Ano yung paborito mong kasalanan? Di ba ang tao may favorite sin yan? Favorite scene. So kung gusto mo talagang magbagong buhay, yun ang una mong baguhin. Kasi pag yung favorite sin mo, naitigil mo, lahat ng mga iba mong pang ginagawa, siguradong sigurado ako, kaya mo rin yung baguhin. At kapag nagawa mo na yan, hindi natin sinasabi na hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin, tao ka lang eh. Pero, hindi mo na uulitin yung dati mong ginagawa. Tama. Dahil doon, no? Dahil doon, hindi ka man maging perpekto, ginagawa mo naman kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi, sinusubukan mong baguhin yung sarili mo by not going back to your favorite sin. Yes. At dahil nagbagong buhay ka na, ang mangyayari diyan, no, hindi ikaw yung makaka-notice nun eh, no? Yung mga nasa paligid mo. Sila ang makakapansin nun. Kapag sinabi na nila sa iyo na, ay parang iba ka na ngayon Parang ang ganda-ganda na ng aura mo. Yung ganyan. Parang nagbago ka parang na. ang saya-saya mo ngayon. Ha? Kasi sa totoo lang, lumalabas ng kusa yan eh. Kapag nagbago ka na, kapag nag-iba na yung routine mo, Hindi mo no? mapipigilan yun eh. Tuloy-tuloy na yan. At yung total transition mo, yung muling pagkabuhay mo, no? Kasama mo na doon si Jesus. Amen. Yun. Ganda nun. Yun naman yung application Amen. para sa akin. Bro. So bro, ikaw, anong application Sa akin, para sa'yo? ako na-inspire ako sa mga readings. Na-inspire ako kay Kristo, kay Jesus Christ. Kasi hindi siya natakot sa mangyayari sa kanya eh. Yung mamamatay, no? So, sa akin, ma-apply ko to na magtiwala ka lang sa plano ng Diyos. Amen. Huwag ka magtiwala sa plano mo. Kasi kung sinusunod mo ang plano, kagustuhan ng Diyos, tsak, hindi ka niya pababayaan. Amen. Diba no? Sinabi ng Panginoon na sa kanyang anak na si Jesus na ganito gagawin mo, may mission ka dito sa lupa, may gagawin ka sa mga tao. Pinagkatiwalaan niya yun eh. Kung ngayon, kung sabihan man ako ng ganyan na magtiwala ka sa akin, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Diba? Magtitiwala ko sa kanya eh. Miski sabihin pa ni Kristo, sige, pumunta ka sa kabilang bundok, languyin mo yung 3 dagat. Diba? Siyempre, sa pananampalataya mo talaga, susundin mo kasi hindi ka niya pababayaan eh. Amen. Diba? Nakita natin, pinabayaan ba ng Panginoon si Kristo? Diba? Hindi. Ginawa pa siyang kanang hari ng ating Panginoon. No, may lugar agad si Kristo sa kalangitan. So, tsak tayo, kung pagtitiwalaan ko ang plano ng Diyos na papagawa sa akin, ay tsak, may lugar ako sa langit. Amen. So, pang ikli lang bro ng aking application, yun ang aking nakikita na magtiwala ka at sundin mo ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen. 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 Mong level yun. Oo. Galing. At para sa iyo, Brother Mark, paano mo bibigyan application ito? Okay, so yung sa akin kasi yung kung paano mo ba share yung good news, no? Kung paano mo ba ipoproclaim yung kabutihan ng Diyos sa iyo, no? Kasi syempre ikaw na-experience mo nga yung pagmamahal ni Lord, no? Dapat na-experience din ng ibang tao. So, paano nila may experience yun? Dapat pagkasama ka nila, halimbawa tayong 3, pagkasama nyo ako, na-experience nyo si Jesus Christ sa akin. Yes. Maganda yan. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, parang ang saya lagi, para laging may encouragement, may encouraging, laging hopeful, no? Kasi importante na may ganong kang aura. Yes. Kasi nakaka-uplift ng ng buhay ng tao. Kasi possible na pagkasama ka ng kaibigan mong malungkot, nagiging masaya siya. Kasi nakikita niya si Jesus Christ sa iyo. Ganda yun. Hindi siya sobrang daling gawin kasi syempre hindi naman tayo perfect eh. Kailangan din nating ayusin muna yung sarili natin. Tama, no? Mahalin natin si Lord, mahalin natin yung sarili natin,
mahalin natin yung mga nasa paligid natin. Huwag tayong matakot na sabihin yung pagmamahal ni Lord sa ibang tao. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Tandaan mo yan. Ngayon, hindi mo nararamdaman, pero darating yung time, makikita mo yung sobra-sobrang pagmamahal sa iyo ni Lord. Mararamdaman mo. Namatay nga siya para sa atin eh. Tama. Ano pa ba yung hindi niya gagawin, di ba? Oo. Kaya, ayun, ngayon, kung di mo pa nararamdaman yun, magsimula ka ng mag-aral tungkol sa Kanya. Yes. Magdasal ka kung di ka marunong magdasal. At syempre, importante na araw-araw, unti-unti, nilalapit mo yung sarili mo sa Kanya. Yes. Tama eh. Kumbaga, you try to witness naman yung kabutihan niya, di ba? Yun. Tsaka bro, yung makikita rin si Kristo sa sarili mo, yung imitate. Yan, Yung inimitate mo si Lord. Ayun sabi nga ni Bro Mark, di ba? Kung dala-dala mo si Jesus nga, lalabas si Jesus sa'yo. Di ba? Makapagbigay ka ng pag-asa sa kapwa mo. Mahirap yung yung pagkasama ka nakasibangot lahat ng tao. no? Mahirap yun. Sabihin, ito na naman si Mark. Naku, problema na naman yan. Yung mga ganon, di ba? Hindi ka kaya ng pagka dumating nga. Ito na si Jay. Okay na to. Gusto na to. Sasaya na tayo nito. May excite ka eh. Ayos na, magkakapera na ako dito. Yung mga ganun. Kumbaga, laging uplifting yung spirit. Looking forward sila na parating na si Brother Jay, parating na si Bro Mark. Yung mga ganun. Hindi yung pag nabalita, naku, parating na yun. Tara. Diba? Hindi nakikita sa iyo yung yung Holy Spirit. Tama, kasi ang dala mo, puro burden. Bad trip. Tuwi na lang magkukwentuhan kayo. Problema na naman. Chismis. Yung katrabaho niyo sa opisina, mamamatay na sa kakukwentuhan. Siya na naman yung pag-uusapan niya, yung mga ganun ba? Kung ang dala mo mensahe, kagaya ng sinabi mo na mahal ka ni Lord. Siyempre siya, una, nakukornihan sa iyan. Totoo ba yan? Yung mga pero pag lagi niyang naririnig, siyempre, siguro nga totoo yun. Kasi laging sinasabi sa akin. Tapos, lagi naman siyang masaya. So, yun. Tama nga yun. At way din siya ng evangelization din. Yan, siyempre sa mga tao na lulungkot, mabibigyan mo siya ng hope. Tapos ikaw may wisdom na binigay sa iyo ng Panginoon na gift. Tsaka nakakasawa na rin yung laging ang buhay may malungkot. Yes. Kaya kailangan talagang magbago ng buhay. Magbago ng buhay sa Panginoon para maramdaman mo yung pagmamahal niya, yung saya niya. Amen. Tama eh. Nice. Amen. Nice bro. Nice. So yun mga kapatid, mga brother. Yes, salamat ulit. Discussion natin. Galing. Thank you kasi kumpleto na tayo ngayon. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa another episode ng Usapang Tinapay. At muli mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot kayong aral, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun naman po, matulungan nyo kami na maikalat namin yung mabuting balita ng Panginoon. Gayon nga, dyan sa baba may comment box dyan. So kung ano rin yung message nyo doon sa may pinag-usapan namin mga itong brother na dito. At yun mga kapatid ng mga tinapay, gusto ko lang i-announce na magkakaroon po ng Christian Life Seminar sa darating na May 3, 2025. So, Sabado po itong papatak. So, inimbitahan po namin lahat ng young couples dyan na bagong kasal, yung mga marriage nyo na gusto nyo maraming matutunan. So, regarding sa finances, spiritual, how to build family. So, ganyan. So, May 3 po tayo. So, gaganapin po siya sa Tami Resort. Dito lang po sa 13 Martires na pangungunahan ni Brother Neil at Sister Jane. So, ipopost po namin dyan yung invitation. So, andyan lang po. At makikita nyo po dyan. Amen. So, yun. So, next week, kita-kita ulit tayo. Siyempre. Ayun, ako excited ako eh. Lalo ako na-excite kasi, siyempre, nung nag-start ulit ako ngayon, naramdaman ko ulit yung saya ng pinag-usapan yung salita ni Lord. Iba talaga to, masaya talaga. Kasi ito lagi yung nilulook forward ko, yung natutunan mo siya, tapos ang saya-saya ng pakiramdam mo, kasi siyempre, salita ng Diyos yung pinag-aaralan natin. At next week, ganito ulit yung gagawin natin. Amen. So, sana, ayun, panoorin nyo ulit kami, samahan nyo ulit kami, at sabay-sabay tayong matuto. Amen. Okay, so tapos na tayo. Yes. Ang ganda ng episode na to. Amen. Nice bro. Nice episode na pala tayo, no? 13 weeks na. Ang bilis ng panahon. Napagtsagaan nila tayo.
Salamat sa mga nagpatuloy. Sana ituloy-tuloy nyo pa. Yes. At syempre, lagi nating tatandaan. Ng tao, hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat!